karanasan, ang tunay na bayani ay hindi nakasuot ng kapa, kundi may hawak na map. Sa isang mundo kung saan ang tagumpay ay madalas sinusukat sa titulo at kasuotan, isang binatang janitor ang tahimik na nagsisikap sa anino ng isang marangyang gusali. Si Joel, isang simpleng tao, puno ng pangarap at determinasyon, minaliit, hindi pinansin, at madalas abusuhin. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, isang pangyayari ang magpapakita ng kanyang tunay na halaga. Handa ka na bang masaksihan kung paanong nagising ang isang bayani sa loob ng isang ordinaryong tao? Sa isang makabagong gusali sa Maynila, may isang janitor na nangangalang Joel. 20 anyos lamang siya, tahimik at laging nakayuko kapag kaharap ang mga empleyado. Nanliliit sa binibigay ng mga tingin nito sa kanya. Kung ismiran kasi siya ng mga ito, ay tila hindi sila pantay-pantay na tao. Mula sa mga mapanuyang tingin nito hanggang sa mga utos na labas na sa kanyang trabaho. Tulad na lamang ng pagbili ng mga kape nito, pagpapabarya ng pera kapag buo at walang panukli sa order nila, at lalo namang pagpapabuhat ng mga mabibigat na bagay, mapababae man o lalaki. Pikit mata na lamang itong sinusunod ni Joel sapagkat mahalaga sa kanya ang kanyang trabaho. Ito lang kasi ang tanging naiisip niya na makakatulong sa kanyang pag-aaral pag nagkataon. Bukod kasi sa pera na binibigay niya sa kanyang magulang, ay nag-iipon din siya para sa pampaaral niya sa susunod na taon. Bata pa lamang ay nahilig na si Joel sa mga bagay na may kinalaman sa wires. Mahilig itong magkumpuni ng mga sirang wiring sa kanilang bahay, tulad na lamang ng extension wires at electric fan pag hindi na nagana. Nagagawa din itong bumuo ng mga laruan gamit lamang ang baterya at mga hindi na nagagamit ng wire sa kanilang bahay. Idagdag mo pa na dating electrician ang kanyang pumanaw na ama. Masayahing bata si Joel. Lagi itong sumasama sa kanyang ama kapag meron itong trabaho para tignan ng mga ginagawa nito. Panahon din kasi yun na namamasukan pa ang kanyang ina na ngayon ay bedridden na. Araw-araw ay may nakakalap na panibagong kaalaman si Joel. Kinukuha din niya ang mga retasong wire at hinihiram ang plies ng kanyang ama para subukan kung gagana ang nasa isip niya. Hanggang sa tumuntong siya ng high school ay sumasama siya sa kanyang ama tuwing walang pasok. Naging assistant rin siya nito kalaunan at paminsan-minsan pa nga ay siya na lamang ang pinapadala kapag may nangangailangan ng electrician at hindi makakapunta ang kanyang ama. Bagamat bata at tila baguhan, ay sanay na sanay si Joel sa kanyang trabaho. Kung titignan ay tila hindi ito high school student na nag-aayos ng wiring sa isang bahay sa kanilang lugar. Ang iba ay natuwa, ang iba naman kinutya si Joel, lalo na ang kanyang magulang. Saad ng marami ay hindi dapat bata ang inuutusan at pinagtatrabaho sa ganoong mga bagay. Nakapagtapos si Joel ng high school at tutungtong na sana ng kolehiyo nang pumanaw naman ng kanyang ama. Nakuryente kasi ito sa isa sa mga trabaho nito. Noong gabi kasi na ito ay tinawag ng kanyang mga kapitbahay para ikabit ang putol na ilaw ng jumper na karamihan ay sa kanila ay biglang bumuhos ang ulan at nakuryente ang kanyang ama. Nalaglag ito mula sa bubong at dahil nga madaling araw na noon ay pagdating sa ospital ay dead on arrival na ang kanyang ama. Labis ang pagdadalamhati ni Joel at ng kanyang ina. Hindi lamang ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya ang nawala, kundi ang kanyang ama na naging mentor niya sa mga bagay na kinahiligan niya. Ang kanyang ina na dating namamasukan ay naging bedridden gawa ng sobrang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ama. Gayunpaman pinili ni Joel na bumangon. Isinantabi nito ang pangarap na makapagkolehiyo
at piliin ang pangarap na kurso at namasukan ng trabaho. Noong una ay namasukan itong tagatapon ng basura. Sumasama-sama ito sa truck. Ngunit hindi rin nakatiis na maramdaman ang pagod sa isang maliit na kita. Dahil nga baguhan pa lamang at hindi pa ganoon kalakas ang loob ni Joel, ay pumasok din ito bilang tagalinis ng bote. Ngunit hindi rin ito nagtagal. Madalas kasing madelay ang pasahod at kailangan niya na saktong petsa para sa maintenance ng kanyang ina. "Ma, tama na!" wika ni Joel sa ina na nagwawala. Matagal na mula nang mawala ang kanyang ama, ngunit ang kanyang ina ay patuloy na nagdadalamhati. Hindi naman ito masisisi ni Joel dahil kahit siya na anak lamang ay tila naputulan ng isang pakpak. Paano pa kaya ang pakiramdam ng kanyang ina? Dahil sa stroke nito, ay hindi niya na rin masyadong maitindihan ang sinasabi ng kanyang ina. Basta ang alam niya lang ay umiiyak ito palagi at nagbabasag ng gamit na maaabot niya. Hindi na rin napigilan ni Joel ang umiyak. Hinawakan nito ang kamay ng kanyang ina at niyakap ito. Sa isang malamig na gabi ay magkayakap ang mag-ina. Sila na lamang ang magkakampi sa buhay. Kaya naman hindi hahayaan ni Joel na mananatiling umiiyak gabi-gabi ang kanyang ina. Kaya naman nagsumikap siya. Nag-apply siya sa isang kumpanya. Bagamat janitor lamang ang kanyang trabaho, nasa minimum wage at Manila rate naman ito. Sa kanyang trabaho ay hindi siya pansinin ng karamihan at kadalasan ay tila isa lamang siyang anino na naglilinis ng sahig o nag-aayos ng mga kalat sa opisina. Batid niya na dahil ito sa probinsyano siya at mga taga-Maynila ang kasama niya. Madalas kasi sa taga-Maynila ay ilag sa mga probinsya dahil para sa kanila ay jologs ang mga ito. Ngunit sa likod ng simpleng anyo ni Joel, may nakatagong katalinuhan at tapang na hindi pa nakikita ni Numan. Isang umaga, habang naglilinis si Joel sa conference room, narinig niya ang usapan ng mga empleyado tungkol sa isang mahalagang presentasyon na magaganap sa hapon. Ito raw ang magdidikta kung makakakuha ng malaking kliyente ang kumpanya. Habang nakikinig, napansin niyang tila may problema sa projector na gagamitin. "Nagawa mo na ba na maayos ang presentation, Emmanuel?" wika ni Eudora, ang assistant ng kanilang boss. "Opo, nakarang araw pa," wika nito habang aligaga na nagtitipa sa laptop niya at panay ang tingin sa malaking screen. "Bakit ganun?" pabulong pang wika nito. Bakit hanggang ngayon ay ganyan yan at hindi pa naayos?" Nakataas ang kilay na wika nito. Batid ni Eudora na may problema at kahit siya ay kinakabahan sa maaaring mangyari kung may aberya. Ilang oras sa lamang ang nalalabi, kaya naman kailangan na maayos ang lahat bago dumating ang kanilang mga kilalang kliyente sa hapon na iyon. "Pasensya na po, ma'am. May problema po ata sa laptop ko," wika nito at panay na ang nood at search kung anong pwedeng solusyon sa nangyayari sa laptop nito. "Ay, matagal pa ba yan?" Hindi mapakali na wika ni Eudora. Pati kasi siya malalagot kung sakaling magkaroon ng aperya sa presentation nila. Saglit na lang po ito, ma'am," wika ni Emmanuel na hindi na alam kung anong gagawin. "Siguraduhin mo at dyan nakasalaling kumpanyang ito. Kung hindi makuklose ang deal na yan at tiyak, lagot tayo kay boss. Ayusin mo yan, ha? Balikan kita mamaya." Wika nito sabay alis na. Humingang malalim si Eudora at pinaypayan ang sarili gamit ang magagandang kamay niya. Hindi naman mapigilan ni Emmanuel na pagpawisan na malakit dahil sa kaba. Hindi niya batid kung ano ang may sira, kaya naman nakailang restart na rin siya ng laptop niya. "Sir?" wika ni Joel. Tinignan naman siya nito na masama
at bumalik na sa ginagawa. May ginagawa ko. Huwag kang istorbo. Hindi na lamang pa sumagot si Joel at tinuloy na ang pagmamap na sahig. Maya-maya pa ay gulat si Joel na napasigaw na sa inis si Emmanuel. Padabog itong lumabas ng silid, kaya naman ang problemang laptop at projector ay nilapitan niya at sinuri. Ngunit bago pa man siya makapagbigay ng babala, pumasok si Mr. Santiago, ang mahigpit na manager. Anong ginagawa mo dyan, Joel? Matalim ang tono ni Mr. Santiago. Ang tingin nito may halong panghihinala. Sir, mukhang may problema pong projector. Baka pong magka-aberya mamaya. Sagot ni Joel na bahagyang yumuko. Huwag kang mangialam. Hindi mo trabaho yan. Ayusin mo na lang ang sahig at huwag kang mag-aksay ng oras dito. Sagot ni Mr. Santiago bago siya tuluyang lumabas. Umismid pa ito na tila ba nanalo sa pang-aapak ng tao. Para kasi sa kanila isa lamang nahamak na janitor si Joel. Kaya naman ganoon na lamang kung maliitin nila ito na tila ba kahit tumikit lamang sa gamit ay hindi nito pwedeng gawin. Nasaktan si Joel, ngunit hindi niya ito pinansin. Pero sa loob-loob ng binata ay umuuspong ang kanyang kagustuhang ayusin ang bagay na ito. Matagal na rin kasi mula nang huli siyang magkumpuni ng gamit. Panahon na buhay pa ang kanyang ama. Mula kasi nang mawala ito, ay ibinaon niya na rin sa limot ang bagay na naging dahilan ng pagkawala nito. Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Joel kapag nandyan na ang bagay na nagbibigay saya sa kanya. Bumalik siya sa paglilinis, ngunit patuloy siya nag-isip kung paano makakatulong. Hindi rin kasi maatim ni Joel na makita na momoblema ang sino man sa bagay na may kakayahan naman siyang ayusin. Idagdag pa na malalaking kliyente pala ang makikinabang dito. Alam niyang mahalaga ang presentasyon, kaya't nagdesisyon siyang suriin ang projector ng palihim pagkatapos ng kanyang shift. Ngunit bago yun, kabi-kabilang utos muna ang kanyang natanggap hanggang maabot ang silid na kanyang sinadyang puntahan. Pagsapit ng tanghali, habang ang lahat ay nasa lunch break, muling bumalik si Joel sa conference room. Binuksan niya ang projector at natuklasang sira ang ilang connection sa loob nito. Mabuti na lamang at may kaalaman siya sa electronics dahil sa kanyang hilig sa pagbuo ng mga lumang radyo noong siya'y nasa probinsya pa. Ginamit niya ang kanyang simpleng toolkit upang pansamantalang ayusin ang problema. Hindi ito perpekto, ngunit tiwala siyang gagana ito para sa presentasyon. Nasumapit ang 3:00 ng hapon, nagsimula ang presentasyon. Sa kabutihan palad, gumana ang projector. Hindi alam nino man na si Joel ang dahilan kung bakit maayos itong tumakbo. Tahimik siyang ngumiti mula sa sulok habang pinapanood ang mga boss at empleyado na masaya dahil sa maayos sa presentasyon. Ngunit hindi doon natatapos ang araw na iyon. Bandang 5:00 ng hapon, isang malakas na alarma ang umalingaw-ngaw sa buong gusali. "May sunog! Lumabas na lahat!" Sigaw ng isang empleyado. Nagkaroon ng kaguluhan sa opisina. Nagmamadaling lumabas ang mga tao, ngunit napansin ni Joel na hindi lahat ay nakakalikas. May ilan na naiwan sa ikalawang palapag, kabilang na ang ilang kawani at si Mr. Santiago. Walang alinlangan tumakbo si Joel pabalik sa gusali. Sa kabila ng makapal na usok, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa layout ng building upang marating ang mga naiwan. "Dito po tayo! Sumunod po kayo sa akin!" Sigaw niya habang inaakay ang mga empleyado papunta sa fire exit. "Joel, anong ginagawa mo? Baka mapahamak ka!" Tanong ni Mr. Santiago habang sila'y nagmamadaling lumabas. "Hindi ko po kayang iwanan kayo, sir," sagot ni Joel. Sa kanilang paglalakad,
Napansin ni Joel na may isang empleyado ang nahirapang huminga dahil sa usok. Kinuha niya ang basang panyo mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito. Takpan mong ilong mo. Huwag kang titigas sa paghinga na malalim. Sabi niya. Sa wakas, narating nila ang labas ng gusali. Lahat ay ligtas. Salamat kay Joel. Ang mga bumbero ay agad na dumating upang apulahin ang apoy. Ang mga empleyado, isa-isang nagpapasalamat sa kanya. Ngunit ang pinaka-nakapansin sa ginawa niya ay si Mr. Santiago. Joel, hindi ko alam na ganito ka katapang. Sabi ng manager na bakas ang pagsisisi sa kanyang muka. Patawarin mo ako sa lahat ng beses na hindi kita pinansin at minaliit kita. Ngumiti si Joel at sinabing, Wala po yun, sir. Ginawa ko lang po ang tama. Mula sa araw na iyon, nagbago ang pagtingin ng lahat kay Joel. Hindi na siya basta janitor lamang sa kanilang mata. Siya na ang naging inspirasyon ng buong opisina. Isang paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang puso at pagkatao. Sa huli, nabigyan si Joel ng pagkilala hindi lamang ng kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ng pamunuan ng kumpanya. Inalok siya ng scholarship upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. At sa bawat hakbang ng kanyang bagong paglalakbay, dala niya ang aral na kahit sa simpleng tao, kayang-kayang gumawa ng di malilimutang kabayanihan. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!